It's me again, Jay. Welcome to the channel. You're in Bike Check PH. Question and answer tayo for today. So let's check out those questions. So meron akong ginagamit, it's called the YT Studio. So yun yung app para ma-monitor ko yung mga comments, requests, subscribes, anything, analytics about the YouTube channel. So ang mangyayari nito is yung newest question, siya yung una nating mababanggit. So pipili lang ako kasi yung iba kailangan sagutin ng video or something, mas mahaba yung explanation. So dun tayo sa mga maiksi na kaya nating sagutin. So we're going to choose those that we can answer right away. Those are the questions that we're going to answer today. Start tayo. The first question comes from Pendong. Master Pendong, kamusta? Kamusta ang quality ng TRP? So far, so good. Ang na-feature ko pa lang na TRP sa channel, I think, is yung sa Jones, which is the high road. That is the model of TRP brakes that have the master directly mounted on the caliper. Performance niya is okay. At dahil okay yung performance niya, some of my friends are now trying out other models. So baka i-features din natin niya. Meron tayong mechanical, yung carbon fiber na mechanical calipers ng TRP. At meron yung pang enduro, which is i-feature din natin sa mga susunod na video, i-feature din natin. So far, the performance niya is so good. Meron ako isang question na naalala. Hindi ko maalala kung sino yung nag-post. Hindi ko na makita. Ang dami na masyado eh. Ang tanong niya is, bakit nagpa-fat bike sa road? Yan. So, fat biker ako, gusto kong sagutin. Sa mga fat biker na nagpa-fat bike sa road, may kanya-kanyang reason kung bakit nila ginagawa yan. But for me, this is the best explanation why we do this. Merong kasabihan ng Pilipinas na ang sabi, here in the Philippines, meron tayong kasabihan, it's about wala sa bike yan, nasa tuhod. It's not about the bikes, it's about your knees. That is partially correct, pero partially wrong. Kasi ang pinapalakas mo naman, ang nagpapalakas sa biker is yung group of muscle, which is what? Glutes, quads, hamstrings, calves, tendons, yung mga muscle na nakapaligid. All the muscle groups sa legs mo, yun ang pinapalakas, hindi tuhod. Tuhod is just a joint. So, paano mo palalakasin ng muscle? Paano ba pinapalakas ng mga muscles ang kanilang mga muscles? Siyempre, they undergo resistance training. Magbubuhat sila ng barbells, dumbbells. Resistance training, ang tawag dyan. Resistance. Ibig sabihin, pinahihirapan mo yung muscle. Your muscle can only be as strong as you require them to be. Kapag ang bike mo ay 3 kilos lang, buong buhay mo yun ang niraride mo, your muscles will grow up to the point na enough siya. Okay, if your bike is only 6 kilograms and you're using it for so long, your muscle will grow as strong as it requires. Kailangan lang niya is ganitong kalakas na muscle. It will only produce enough muscle that you need to pedal the 6 kilogram bikes. Now, bakit kami nagpa-fat bike sa road? So if you want your muscles to grow stronger, pare, you need resistance, you need weight. Hindi ka lalakas sa aerobics. Cardio siguro, pero muscle power, leg power, you need resistance training. That is the reason why nagpa-fat bike kami sa road. There was this instances na nakipag-swap yung tropa naming fat biker sa isang 29er biker, isa siya sa malakas sa amin, nas nag-swap sila ng bike. Yung naka fat bike before, nung ginamit niya si 29er, ang reaction niya is this is super light. Ang bilis ko, super light. Umakyat ako, layo. Yung naka 29er na ginamit yung fat bike, anong reaction? At the first 100 meters is struggling, pare. Bakit? Nanibago siya. Yung isa nanibago sobrang gaan. Yung isa nanibago sobrang bigat. I'm having trouble trying to pedal this to climb the mountain, pare. Hindi ako bibili nito. Yan sabi niya. Pero come to think of it, it all boils down sa his legs are not strong enough for the fat bike. Bakit? He was so strong in the 29er, pero he's not strong enough for the fat bike. Resistance training. If you want to be faster, get a lighter bike. If you want to be stronger, ride the fat bike. Resistance. Tanong ko nga minsan sa iba bakit nagpapagaan ng bike? Ano ba? Ba't ka ba nagbabike? Minsan nga meron akong tropa, tinanong ko, bakit ka ba nagbabike? Para may exercise. Ikaw, ba't mo pinapagaan ng bike mo? Para madaling padyakin. Kapag pinagaan mo ang bike mo, nababawasan ng exercise mo. Yun ang main purpose mo, di ba? Kaya ka nagbabike, para maka-exercise.
From Merlito Gepte, gusto ko sana malaman magkano inaabot ng tandem bike frame. The frame that was fabricated by Abe Maldea, yung tandem bike, I think the cost was 18,000 sa frame alone. Ang materials na ginamit is high tensile. You have the option of using chromoly tubings, but that would cost you twice the price. So yun, high tensile lang ginamit doon, and it's 18,000 pesos. The comment came from Bienvenido Sanguyo. Idol, review naman ng mga retro MTB, yung mga 26er na naka V-brakes or cantilever brakes. Tingnan natin kung meron tayong makikita, no? Pero sa ngayon, bihirang-bihira na kasi ito eh. Pero ako, I used to own one, late 80s, early 90s, mga ganyan ng mga bike nun. Wala pang disc brakes, tsaka wala pang suspension ng mga bisikleta before. So, tingnan natin. And the question came from Irol Talandron or Irol Talandron. Hi sir, ano maganda? Yung bike na may rack shock or yung fork lang? So you mean it's a suspension fork or the rigid? Tingin ko yun ang question niya. That depends on you. Kung gusto mo ng comfort, you go sa suspension forks. Obviously. Kung gusto mo naman ng lightweight and cheap or affordable, go for rigid forks. So it's up to you. Ano yan eh? You can't ask me what's best for me. Kasi yung best sa akin, baka hindi best sa'yo. So, yung mga choices na ganyan, it's personal. So, you have to choose for yourself. Ano ba talaga ang gusto mong setup. Advantage kasi ng suspension fork, kapag nilock out mo yun, rigid yun. Yung rigid, hanggang doon na lang yun. Wala siyang suspension talaga. So, yung kaya ng rigid, kaya ng suspension fork. Pero yung kaya ng suspension fork, hindi kaya ng rigid. So, the question came from John Mark Chodoro. Master J, review naman about sa nag-a-adjust ng shock from 100 to 120mm up. So gusto mong taasan yung travel or yung stanchions, gusto mong bunutin sa shock mo para madagdagan ng 20mm yung travel niya. I don't recommend doing so. Pwede yan, pero hindi ko siya nare-recommend. Ganito kasi yan. Kung ito yung loob ng shock mo, tapos ito yung stanchion mo, meron niyang tolerance na hindi nabubunot kasi meron siyang stopper somewhere dito. So yung pag nabunot siya, hanggang dyan lang siya. So ito yung travel mo sa taas. So magpupush siya ba downwards? So magpe-play siya downward, pero pag bunot niya, hanggang dun lang siya kasi may stopper na tayo, tumatama na rito sa edge. Kapag ginawa mo yung 120mm, ibig sabihin babawasan mo yung stopper na to. So babawasan mo siya ng halimbawa half, 20mm. So ito na lang, bubunot pa siya hanggang dito. So babubunot pa siya ng hanggang dito dahil nabawasan yung stopper mo. Problema ganito yan. So kung ito yung lower part of na shock mo, tapos nakayapos siya doon sa stanchion mo, kapag binunot mo pa yan, nabawasan yung overlap nilang dalawa. Kapag ka mas maliit na yung overlap nila, mas may chance ka nang mag-play ng paganito. Tandaan mo, sa tuwing na membreno ka, kung ito yung shock mo, every time you brake, especially sa front, pinupush mo yung shock mo para mabaluktot. Kapag iniksian mo yan, mas prone ka na magkaroon ng kalog. Mas mabilis masisira yung shock mo kapag ginawa mo yung ganyan. So mas maganda pa nga i-lowered mo pa eh, kasi mas matibay yung shock mo. Pero yun nga, kung gusto mo na mas mataas sa play, recommend na benta mo na lang, palit ka na mas mahabang travel. Kasi una, actually ako kung binubuksan ng shock eh. Kapag binubuksan na yung shock, ano na eh, nag-uumpisa na magsira. Yun, shout out kay Russell Belleza, kay Master Jacod or Jacod. Master, akin na lang yung SRAM, tagal ko ng sub mo. Master, yung mga fini-feature ko dito, yung bike tsaka yung mga parts sa tingin mo akin yan, hindi akin yan. Hindi ko kayang bumili ng ganong karaming bike, aanin ko naman pati yun, diba? Hindi sa akin yan. So dahil lang meron tayong channel, minsan nakakalapit tayo sa mga bike shops na, sir, pwede naman kami makahiram ng demo bike mo dyan or any bikes available na pwede namin i-feature sa channel, which in return nagkakaroon ng favor sa kanila kasi napopromote natin yung shop, napopromote natin yung brand, napopromote natin yung products. Kasi kapag pinost natin yung video, mga 5,000 ngayon subscriber natin, kung manood kayo lahat, that's 5,000 views na nakakita na, ay may ganyan palang produkto, meron palang ganyan product at ganyan pala kaganda yan, or ganito pala issue niya, or ganito pala ang presyo niya, na this is where to go to find the product. Diba? Besides that, yung iba namang produkto, yung iba naman is from friends. Like,
Halimbawa, nakakita ko, may tropa ako, minsan kakilala ko lang talaga, minsan bago ko lang na-meet, nakita ko, ang ganda ng bike. Sir, I'm Jay from Bike Check PH. Oh sir, ikaw pala yan, di ba? Ang ganda ng bike mo sir, baka okay lang, kung okay lang sa inyo, baka pwede namin i-feature sa channel. Uy, gano'n, sikat yung bike ko. Sige sir, wala problema. Most of the bikes, all of the bikes na na-feature dito, all of the parts, all of the bikes are not mine. They are someone else's property. So yan. So hindi ko yung pwede bigay sa'yo kasi hindi yan akin. A comment from Joseph Ian Salvador. Sir, suggestion lang sana lagyan mo ng price mga bikes mo or kahit estimated value. Kapag galing sa shop yung bike and brands, syempre lalagay natin yung presyo. Kaya alam minsan yung mga tao na galing sa kaibigan or kakilala lang na sabihin niya sa akin is, sir, huwag mo na include yung price kasi papapanood ko kay misis siya mamaya ay baka mapagalitan tayo kapag nalaman yung totoong presyo. So hindi ko na siya nilalagay minsan. So I'm sure you know what I'm talking about. From Master Yuri Kambari, Idol, nasa magkano po kaya price ng chain guide? Usually around 1,000 up. Depende sa brand na gagamitin mo. Kapag mga US high-end brand, kadalasan kasi yan, mga pang-enduro at TH. Medyo mas mga mahal ang pyesa nila. Umaabot yun, I think umaabot minsan 5,000 eh. Sa bash guard, chain guide, yan, minsan set kasi. From Dan Andrew Mateo, fluent in English, Idol. Hindi ako fluent. Ini-edit ko lang. Kunwari lang yun, Master. From Master Renz Bianzel Eslao. Sir, advisable ba gamitin ang WD-40 all-purpose lubricant, yung kulay blue na lube sa chain? Personally, hindi ko pa na-try yan, pero if it says all-purpose lubricant, sa tingin ko kaya naman. That's just a metal-to-metal contact na actually kahit wala ng lube, tatakbo naman yan eh. Kaya lang, it will worn out faster. So kung meron siyang lubricant, any lubricant would do. Except yung mga deep penetrating oil, yung WD-40 na deep penetrating oil. Kasi ano yan eh, hindi siya talaga lube. Pag sinabing deep penetrating oil, meron niyang mga parang solvent. So may tinutunaw siyang rust o tinutunaw niyang kung ano man. So hindi siya purely lubricant. So kapag deep penetrating oil, wag niyong gamitin kapag deep penetrating oil, wag niyo siyang gagamitin as lubricant. Kasi meron nga yang solvent. Pero kapag nakalagay is lubricant, kahit Singer oil nga, pwede. Kahit mantika nga, actually pwede. Pinadudulas lang naman natin. Just trying to lessen the friction naman. Kaya tayo gumagamit ng lube. Yun, shout out kay Master Jojo Havilio. Question from Master Aaron Arceo. Sir, saan nakakabili ng pang tubeless na tape, pang standard lang po? Common na yan sa mga bike shop, sir, yung mga medyo malalaking bike shop. Sabi mo lang, pang tubeless na tape. Maraming brand dyan eh, so pili ka na lang. And shout out kay Master Arnold Arsagon. Comment from Hubert Abelia. Pag Tagalog, lagyan mo English sub. Pag English, Tagalog naman. Nasirit yung utak ko eh. Joke lang sir, Happy New Year. That's the reason why kaya gusto kong gawing English sana. Kasi sobrang hassle magawa ng sub. Wala namang automatic na sub eh. Di ko alam eh. Parang wala naman. Sobrang hassle. That's the reason why I wanted to try English sana. For those people, for those subscribers that cannot understand our language. Meron kaming discussion ni Cyclista yung regarding sa dropper ng Thompson. Ang sabi niya is, ayaw ko po na masyadong mura, baka di magtagal, mag-invest na lang ako sa Reverb. Actually, Reverb, dahil problema ng Reverb. Actually, Reverb okay yung dropper, pero the controller is hydraulic. Yung remote niya is hydraulic. Doon madalas ang issue sa hydraulic kasi tumitigas. Ang hirap i-adjust, konting adjustment mo, kailangan mo i-bleed something ganun, diba? Kailangan mo ng bleed kit, hassle. So ako, as much as possible, ang recommended ko dyan is hydraulic yung dropper, pero ang controller niya is cable, like Fox. Yung Revive yata. Oh, yung Revive, yun, ganda nun eh. Yung Lev, medyo okay din. Yun. Okay naman din ang Reverb, kaya lang yun yung nagiging issue namin, yung remote. Shout out kay Master Soriano Dane 66. Shout out din kay Master Randolph Randolph Isoy. Comment from Alicia Munoz. Niner nakatambak, WTF actually yung Niner na yan, pinsang buo yan nung Linsky. Mas mahal yung Linsky, tinambak. So siguro it runs in the blood. Tapos meron pa yung isang nakatambak din, it's a Salsa Baxo, high-end full suspension fat bike. Merong ganong demo bike sa
Like nung nakaraang bike demo day, ang presyo ng SRP niya is 245,000. Tinambak din. Same owner nung Niner. Comment from Randolph Esoy. Master, bakit ba lahat ng Bianchi bikes mamahalin? I don't think it's about mamahalin. They wanted to give you quality. Wala silang low end. They wanted the brand Bianchi to signify greatness, to signify quality. And if you want quality, you have to pay more. That's how it goes, pare. So, from Adi Kapilitan, Angas, dami ko natutunan sa 4 videos mo. Sana more content pa na ganito. So, this is about yung Kalikot Master playlist. Yan. So, yan. Sige sir, dadagdagan pa natin yan. Medyo pile up pa yung video natin na kailangan i-edit. So, tingnan natin. In the near future, maglalabas tayo ulit ng mga Kalikot Master. Comment from Joshua Briones Yap. Where are handlebars and spacers from? This is the video about the Jones. In the Philippines, you can buy those kind of products from Raven Cycles. You just search Raven Cycles on Facebook. They are the distributors of Jones and also Dave Bikes, I think. Dave Bikes. Yun, from Master Pendong again. Pwede bang sumabay sa'yo? Malapit na ako umuwi ng Pinas papahila ko ako sa akyatan. Medyo mabigat bike ko, YT Caps. Nice bike. Yun, so shout out kay Budget Biker PH. Shout out kay Lance Ian Bernardino. Kay Master Carl Varon. Shout out sa'yo. Shout out din kay John Mark Teodoro. And comment from Master Jomar Torres. Tops bar na sabon. Boss, okay pang linis. Hindi ko pa na-try. Yung suggestion niya yun. So top bar daw. Something. Anyway, sa ngayon yan muna. No? Sobrang daming questions. Yung iba kasi parang kailangan ng isang episode para masagot. Yung tanong niya ganun. So yun. Kita-kits sa susunod na video. This is Jay. Thank you for watching. Bike Check PH. I hope you comment, like, and subscribe. And share nyo pa sa mga tropa nyo para dumami pa ang mga subscriber ng channel. Thank you very much.